teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Diyos ay pag-ibig. Lumapit sa Kanya'y lumapit. Pag-ibig niya di pagkakait. Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit. Pag-ibig niya di pagkakait. Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Siya'y tapat sa pangako niya, di Kanya pababayaan. Buhay niya'y pinagkaloob, ano pang hindi niya ibibigay. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit. Pag-ibig niya'y di pagkakait. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Good morning, Jesus! Aking napapansin sa tuwing Pasko, maraming nagaganap na pagbabago. Magkaaway nagbabati, masama'y bumubuti. Kakaibang pakiramdam sa kapaligiran. Pati mga musmos na wala pang alam, may pagpapalang sa kanila'y nakalaan. Mga bata sa lansangan, lahat nagbabatian. Tikib ang puso ng kaligayahan. Kakaiba pala talaga ang dulot na saya na dala-dala sa pagsilang ng nag-iisang Mesiyas. Kakaiba pala talaga ang dulot na saya na dala-dala sa
sa pagsilang ng nag-iisang Mesiyas. Maski mga may edad na sa ating akala, pasto sa kanila'y balewala na. Di mo maipinta, kagalak ang dala, ng pagdagdag ng buong pamilya. Kakaiba pala talaga ang dulot na saya na dala-dala sa pagsilang ng nag-iisang Mesiyas. Kakaiba pala talaga ang dulot na saya na dala-dala sa pagsilang ng nag-iisang Mesiyas. Sa pagsilang ng nag-iisang Mesiyas. Thank you, Lord. Welcome po, brothers and sisters, sa ating awit ng pag-ibig, CSM edition, December na. Ayan. Well, as you can see, we are joined sa ating mga brothers. Ipapakilala natin sila later. Today, ang topic natin is yung journey ni Saul to Paul. Pero bago tayo mag-start, opening prayer muna si Sister Meredith. Thank you, Lord. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, marami pong salamat sa panibagong buwan, Lord, na pinagkalam niyo po sa aming sa oras na ito. Panginoon, marami pong salamat sa regalong buhay, Lord. Lord, sa oras na ito, kayo po ang magbigay sa amin ng wisdom and knowledge na kayo lamang po ang mabigyan ng kaluwalhatian sa sharing na manggaganap po sa oras na ito, Lord. Alam ko na pangalan mo lamang po ang maitataas po namin, Panginoon. Mahal na mahal po namin kayo, Lord. In Jesus' name, Amen. Ayan. Thank you, Lord. So muli, ako po si Brother Dave from CSM and Comfy West. Comfy Makati, ang aking partner. Ako naman po si Sister Meredith from CSM East. Yan, taga Marikina. Yun. Sige. Pakilala din, syempre, ating guest. Baka may mga hindi pa po kasi nakakilala sa ating mga guests. So, simulan natin kay... Baka lang naman, baka. Sige po. Kayo daw po, magpakilala daw po kayo. Baka hindi pa kayo nakikilala. Bati na rin Bati daw po. po kayo. Mapasama sa grupong ito. Mga gwapo at magaganda. Thank you, Lord, at ma-experience ko naman kung bakit nasasabik si Pastor Alex na lagi kasama yung mga youth. Thank you, Lord. Kayo, nagbukang youth. Thank you, Lord. Nakasama ko sa segment na ito para makasama ko naman yung mga may edad at sa mga bata. Ay, Thank you, Lord. ganon. Ayan, Mr. Jeff. Thank you, Lord din. Katulad ng sinabi po nila. Ako po si Minister Jeff. At nagpapasalamat ako kay Lord dahil nakasama rin po ako sa segment na ito. Ayan. Ng segment ng mga may edad Talaga? at mga bata. Yan. Brother Bong po, good morning sa lahat. From North, East, West, South, good morning po sa lahat. At maging sa ating mga taga-ibang bansa. Good morning, dyan lang po kayo. Ayan, thank you, Lord. Sige. Bago lahat, no, reminder, 18 days na lang before Christmas. Oh, Kamusta ang po ba bilis. lahat? Lapit na pala niya. Yung mga CSM, naglalakihan na. Baka Baka, naghihintay ba ng regalo? Ayan, sige. Sister Meredith, ano bang ating discussion for today? ayan, i-discuss natin for this episode is about yung transformation ni Saul to Paul. So, dito, papakita natin yung grasya ng Diyos sa bawat isa sa atin, di ba? So, lahat naman tayo is, sabi natin, makaka-relate dun sa naging journey ni Paul, di ba? Kasi lahat naman tayo ay nabiyayaan ng grasya ni Lord. So ngayon, dito sa mga kasama natin, di ba? Excited akong marinig, di ba? Ako Mga din. personal experiences nila, Amen. kung paano pinaranas ni Lord yung grasya nila sa buhay nitong mga ating guests ngayon. Sige. Yan. Ayan, sige. Simulan natin siguro kayo, no? Minister Boy. Ayan.
Minister Boy, paano ba kumilos si Lord? And kailan to? Or ikaw na ang bahalang mag-share kung paano yung dating Saul, naging Paul. Paano kumilos si Lord sa buhay mo at the time na tinawag ka niya? Thank you, Lord. So, sabi ni Saul, sabi ni Paul, I am what I am only by the grace of God. Kasi nung unang mga panahon, abala rin naman ako sa mga gawaing relihiyon. Kahit na umuulan, kahit baha, talagang ginagala namin yung birhin na aming daladala. Pero, at saka talagang maalab ako ron. At bagamat kami nag-aasikaso ng mga bagay na pang-relihiyon doon sa aming lugar, pero kami rin yung mga siga. Kami rin yung mga kinatatakutan doon. Pero mahirap kasi ang buhay na akalain mo na ikaw ay malapit sa Diyos, pero napakalayo mo pala. Katulad ni Saul, si Saul ay matapat rin naman doon sa kanyang tungkulin. At talagang mas maalab pa siya sa iba di ba? Pero kahit na gaano ka kaalab, pagka mali yung ginagawa mo at hindi naman yun ang tamang kalooban ni Lord, lihis pa rin Kaya salamat na lamang. Nung araw nga, tinutuligsa ko pa sila ate nung pagka naggaganito Ang tawag ko sa charismatic, mga amba-amba Talaga? Parang hindi pang karaniwan sa akin niya kasi nasanay tayo nung magsisimba lang, makikinig kung ano mo. Tapos kahit na anong ibig mong gawin, magagawa mo. Parang ang laya-laya ng pagiging ugnayan natin sa inaakala nating Diyos nung araw. Nagagawa natin kahit na ano. Tapos, yung pala, napakalayo pala ng ating mga ginagawa. Marami palang naisilod na malayong-malayo sa mga ginagawa natin. At salamat na lamang at sa pamamagitan ng mga salita na ang sabi ni San Pablo ay hindi niya ikinahiya ang mabuting balita na sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat tao. Salamat na lamang at pinalambot ng salita ng Diyos ang aking puso at isip sa kasishare, hindi lamang ni ate, kundi marami, pati yung ating mga kapatiran na dati namang hindi ko mga kakilala. Tuwing mamimit ko, walang binanggit, kundi Word of God, puro Lord, Lord. Parang binobomba ako, pinalalambot ng todo yung kalooban ko. At salamat na lamang. At andito nga tayo ngayon at lubusang nakasuko ang buhay ay sa Panginoon. Kaya yung dating Paul, wala na ang dating Paul, ikaw ngayon wala na ang dating Saul, ikaw ngayon ay Pablo na. Thank you, Lord. Amen. Relate na relate kasi sinabi ni Minister Boy, yung andun pa rin yung active no? Yung pagiging active sa gawain. Kasi si Saul noon, andun yung boldness, andun yung enthusiasm niya sa sumunod do sa kanyang role. Pero sa maling command, parang ganon. Pero sabi nga rin ni Minister Boy, parang tinutokso-tokso pa niya amba. Bakit amba-amba? Ano po yung Ano ibig sabihin ng amba-amba? Kasi parang gawain mga pagsamba sa bundok dahil hindi naman natin kilala yung mga pagkanta-kanta, nahirati tayo na tahimik lang na nakikinig kung ano sinasabi. Hindi naman natin naintindihan yung mga sinasabi. Pero salamat at ganyan din ang buhay ko nung araw. Nilalait ko. Marami akong sinasabi tungkol sa gawain. Indirectly, ang Diyos pala ang tinutuligsa natin. At pero salamat na lamang sa kagandahang loob ng Diyos, tayo hinirang pa rin niya kahit na, kasi dati nung hindi pa tayo nananalig sa Panginoong Hesus, katulad rin ni San Pablo, hindi natin alam ang ating mga ginagawa. Kaya yung panalangin ng Panginoong Hesus sa krus na, Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa, kasama tayo ipinanalangin ng Panginoong Hesus lahat doon. At salamat na lamang ngayon, yung dati nating hindi nalalaman, ngayon unti-unti binuksan niya yung ating kaisipan, may pagkaunawa na tayo ngayon sa lahat ng ating ginagawa. Hindi na hula-hula, hindi na gaya-gaya, bagkos may pundasyon sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Amen. Thank you, Lord.
So, safe to say na yung ate po ninyo ang ginamit ni Lord, ano? Para mapalapit kayo sa ganitong gawain. Amen. Sinong ate po ito? Paano? Sinong ate po ito yung nag-encourage sa inyo? Oo, ay walang tigil ng kasi-share ng word. Tuwing ako'y mangungutang, kasi puno ako ng bisyo nung araw, pagka mabisyo ang tao, maraming utang. Kasi lagi nangangailangan. Isa si ate sa lapitan ko, bago ka makapangutang doon, babasahan ka ng Bible. Hindi ka naman pwedeng hindi makinig kasi hindi ka pa utangin. Kaya yun, nahirati na rin siya, nasanay na rin siya na tuwing makikita ko, share niya na kung share ng mga istorya sa Biblia. Hindi mo man pakinggan, kasi hindi ko naman pinakikinggan, nakikinig niya ako, pero hindi ko naman iniintindi yung kanya sinasabi, labas lang sa kabila. Pero meron talagang makapangyarihan, buhay at makapangyarihan ng salita ni Lord na meron palang naiiwang, ewan ko, hindi ko ganong maintindihan, na magkakaroon ka, matatamnan ka ng pangarap sa buhay. Magkakaroon ka ng hangarin na ipapaalam sa iyo ng salita ng Diyos na iyong naririnig na mali yung tinatahak mong landas at bibigyan ka niya ng kakayahan. Bibigyan ka niya ng pangarap na mabago yung buhay na nilalakaran mo. Kasi kahit anong sama pala ng tao, yun lang ang naintindihan ko sa gawain. Kahit anong sama ng tao, merong buhay, bagong buhay na inilalaan ng Diyos para sa bawat isa. Kaya kapag tanggi ng tanggi ang tao sa Panginoong Yesus, siya mismo ang ninanakawan niya yung sarili niya ng napakagandang kalagayan na siya mismo nasa kanya yung susi para mabuksan. Kaya salamat sa Diyos at andito tayo ngayon pagkaganda-ganda ng ating buhay. Amen. Thank you, Lord. Maganda yung sinabi ni Minister Boy na tiba, kala natin parang wala ng pag-asa or parang... Kasi di ba pag sa mundo parang ang tingin sa'yo, excuse me for the word, parang basura na or ikaw yung mababa, parang mababa tingin sa'yo. Pero kay Lord, hindi, may nakikita siyang maganda sa'yo eh. So parang yung grasya ni Lord, kayang-kaya kanyang i-redeem dun sa mga Amen. past actions mo, di ba, yung mga mistakes mo, hindi niya gagamitin niya against you, kundi gagamitin niya yon para mas makita yung glory niya sa buhay mo. So, di ba minsan ginagamit ni Lord yung mga mistakes natin para mas makita yung glory niya sa buhay natin. Kasi ang pangit naman na parang mabait ka na. Paano mo masasabing pinabait ka ni Lord, di ba? Kung mabait ka na. So, lahat tayo pinapababait talaga ni Lord. Amen. Ayan. Si ano naman kaya? Si Brother Joben. Paano ba kumilos si Lord sa buhay mo? Meron din ba siyang ginamit na tao or para from the old Brother Joben to the new Brother Joben? Thank you Lord dahil sa akin naman talagang nung araw na wala pa sa ganitong gawain, talagang lasinggiro talaga ako. Pag may nagyaya sa akin, hindi ko hindi ko pinahindihan. Pag nakopo ko sa inuman, hanggang uwi ako na may 2 akay-akay. Kaya, thank you Lord dahil diyan nga galit na galit sa akin si Sister Wife noon. Yung panganay namin, nasa hospital kami. May kamag-anak ako doon sa hospital na nagtatrabaho. Meron siyang tindahan sa kanila. Malapit lang sa tatawid ka lang sa bakod. Sabi niya, yung panganay ko, Tina, punta tayo sa bahay, inom tayo. Ako naman, talagang hindi mo ako Kaya, Libre, no? At saka pag balik ko sa sabi ni Sister Wife, saan ka nagpunta? Sabi niya, ibang nagpalit ng diaper yung anak mo. Sabi niya, dyan lang sa talagang nakainom talaga. Pag uwi naman namin sa bahay, dumating mga pinsan ko, niyayaw nila akong mag-inom. Sabi ko, sige, sumama nung. Kaya galit na galit sa akin si Sister Wife noon dahil talagang pag na-umpisan ko sa inuman, talagang hindi ako mapahindi. Hanggang sa medyo nadahan-dahan na yung nawala noon. Nung si Sister Wife, may nagpunta yung auntie niya sa bahay na umatin sa gawain. Doon siya na kasi may tindahan kami doon sa Fort Bonifacio. Nagtitinda kami ng alak, saka yung sigarilyo. Pero nung
nalaman niya na gano'n na hindi pala pwedeng gano'n na pag nasa ano ka na, sa ganitong gawain. Talagang tinanggal namin talaga na ano, kahit wala kaming mabinta na marami. Basta tinanggal na, sumunod kami sa, kasi minsan pinakita ng ating Panginoon Diyos na yung kamangha-mangha niya kanyang gawa. Si Marikyo, nung nilagnat niya nung maliit, ang taas ang lagnat. Pero hindi kami nagdalawang isip na pumunta sa gawain sa PICC pa noon, sa ibang ano noon. Umuulan yan, mga payong lang at saka sapin mo lang na sako. Pero ang taas ang lagnat niya. Pero kinabukasan, doon ang kamangha-mangha wala yung, parang normal na lang yung ano niya, yung pakiramdam. Kaya kami nagpapasalamat na simula noon, pag pag mayroong gawain, nag-ano kami ng jeep na pupunta doon sa PICC noon. Kaya mula noon hanggang binago ako ng Panginoon. Kahit kasi pag-off ko noon sa trabaho, pag-uwi namin ng umaga, kami, may daanan kami na tindahan. Sabi namin yung mga kasama ko, inom muna tayo. Yan. Kaya, thank you Lord, dahil yun nga, binago na akin. Sa ngayon, nawala na rin yun. At saka, noon nga, talagang nagkakarakros ako rin noon niya. may anak na ako noon, sister na sa probinsya, nasa Maynila. Sa San Juan, doon ako nakatira. Paradahan ng jeep. Alam mo na mga driver, pag nagkumpulan, napapasama ka na rin ng, yung taya-taya hanggang sa medyo naano tayo doon. Yun, nawala rin yun sa akin. Kaya mula't simula noon nung lumipat kami sa Karangalan, thank you Lord, dahil mayroong gawain doon sina Sister SP, gano'n. Doon na kami umatin noon doon nag-umpisa. Kaya, yun nga, bumili ako ng mga gamit, mga bata, mga drums, mga gitar, pati mga speaker, para matuto lang yung mga bata na tumugtog. Yan. Kaya, thank you Lord. Sa ngayon, maraming salamat sa Panginoon. Nakakasama ako sa ngayon sa mga patriarch na may kasama na rin doon na kasi narinig mo sa kanila yung parang kung paano sila, mayroon silang mga kung ano yung topic yung isa, humingi ng kaya doon ka pala na sila pala yung sa sakyan kung anong mga ibibigay nilang sa iyo na parang ibig sabihin yung ituturo nila. Kaya sabi ko, ganito pala ang nila ng ginagawa pag nagsama-sama. Kaya thank you Lord at nakakarinig tayo ngayon ng mga salita ng Diyos na pinapahayag nating manggagawa. Yun, tuluyang nababago tayo sa mga mabubuti. Kaya dati nasa medyo madilim-dilim. Thank you Lord na punta tayo sa maliwanag na pamumuhay. Thank you Lord. Thank you, Lord. Alam nyo, ang hirap nun kasi yung nagbebenta kayo ng alak at malakas ang kita. For you to give up yun, kasi nga nakakapakinig na siya. And siguro sa kakan kay Brother Joben, nakita niya na yung resulta ng pagsunod. Yun yung nagpa-engganyo lalo sa kanya. Yung lalo niyang inaral. May follow-up question pa ako, pero pakantahin na muna natin si Minister Boy. Minister Boy, kakanta ka muna. Kakanta ka muna. Oo, yun. Okay, sige. Thank you, Lord. Bawat sandali, araw-araw, ang hanap ko'y ikaw. Sa bawat sandali, araw-araw, ang hanap ko'y ikaw, Panginoon. Araw-araw, ikaw ang hanap ko, Panginoong Jesus. Araw
ikaw ang laman ng isip ko. Dalangin ko sa tuwina, dalangin ko sa tuwina, kalooban mo ang masunod, Panginoon. Dalangin ko sa tuwina, kalooban mo ang masunod. Dalangin ko sa tuwina, dalangin ko sa tuwina, kalooban mo ang masunod, Panginoon. Araw-araw ikaw ang hanap ko, Panginoong Jesus. Araw-araw ikaw ang laman ng isip ko. Thank you, Lord. Amen. Pag na kay Lord, kapag ikaw na si Paul, yan na. Araw-araw na. Si Lord na lagang laman ng isip mo. At ang kalooban niyang gusto mong masunod. Eh. Diba? Hindi na yung sarili mo. Thank you. Sino ba ang ating... Mamaya na lang yung follow-up question ko kay Brother Joben. Kasi pwedeng sa kanilang lahat din yun. Sige. Ano muna tayo kay Brother Bong? Talaga naman, no? Pero bago ko pa ulit yung question kanina na nakakatuwa kasi pagdating sa aralin pagdating kay Saulo, papuntang Pablo. Oo. Kasi way back 2011, yan ang unang-unang lesson na talagang inaral, itinuro sa karamihan. Kaya kapag ito ang napapag-usapan, para bang gusto mo kagad mag-volunteer, thank you Lord, sama ako dyan. Kasi maliban sa relate yung buhay ko dyan, at nakita natin kung paano napalawak yung salita tungo dun sa isang persecutor na naging distributor ng Word of God. O sige, question na ulit. Ano po ba yun? Ayun, so ngayon isa ka ng worker. So Yes. paano ka nakarelate kay Saul? Ano yung ginawa sa'yo ni Lord? Kung may ginamit ba or circumstance para Nagsimula mabago? kasi yan. Nagsimula yan, nakilala ko ang gawain ng ating Panginoon nung time na andun pa rin ako dun sa alok ng mundo na tinatawag natin na pagbebenta at paggamit ng pinagbabawal na gamot. Natigil na lang yan nung time na, yun nga, yung asawa ni Sister Jackie, kinuha na ni Lord. Yung asawa ni Sister Jackie na masasabi natin na isa sa madalas na naglalabas sa akin sa kulungan. Oo, totoo yan. Lahat siguro may kakilala. At alam natin na merong konting may under the table para lang mabumaba yung aking kaso. Hanggang sa yun nga, namatay na siya. Siyempre, andun na yung, maliban doon, namatay na rin yung tiyahin kong taga Malacanang na naglalabas sa akin na walang bayad-bayad. Oo. Hanggang sa ito na, yun nga, kinuha na ni Lord yung aking bayaw. At nag-Bible service ang kumpi sa amin. Oo, ang daming pinadalang manggagawa noon. Si Pastor Arnold Mendoza ng kabila at si Minister Arnold natin dito, si Brother Pastor Tony na kay Lord, si Minister Celso rin na kay Lord na, oo. Ayan ang mga pinadala noong time na yun at kasama ni Sister Annette ng Brookside na pinsang buo ko. Pero that time nung kasi, sabi ko nga para bang wala na talaga. Akala nila, di pa rin ako tumitigil noong time na yun. Para bang akala mo, wala na talaga akong pag-asa. Hanggang sa narinig ko nga doon, ang wini-winsol talaga nila halos noon, yung dalawa kong kapatid, si Sister Jackie at si Sister Jennifer, na sila rin ang nagsama sa akin sa gawain. Kaya nga noong time na nilibing na nga yung aking bayaw, pagtapos nung pagkalibing sa kanya, nag-a-attend na sila ng prayer meeting every Friday sa Brookside. Siyempre ako naman, nagtanong, sabi ko, saan kayo pumupunta kapag yun na yung simula nun. Kaya,
shout out sa aking kapatid na yon. Yung dalawang kapatid ko na yan. Oo, shout Shout out. out. Kay Sister Jackie at kay Sister Jennifer. Alam ko yan, all glory and honor belongs to God naman. Kaya nakakatuwa, nung time na nagsimula nang ako sa gantong gawain, pag-attend ko sa Brook, sila naman ay tumigil at nagkaroon ng trabaho. At ako ang nagpatuloy at bitbit ko ang aking mga pamangkin na nagsimula sa children ministry hanggang sa naging youth na. Yan, kay Daniel, kay Derwin, kay Resilin. Yan mga nagsimula kay Sister Ikay, kay Debbie, kay Desiree. Bitbit ko lahat yan, kay Camille. Bitbit ko lahat yan mga yan. Hanggang sa, yun na, tuloy-tuloy na pero ang daming alok ng mundo. Kasi akala nila nung time na yung pag lumalabas ako ng bahay, sa iba ako pumupunta. Especially, ang aking daddy, sabi nga nung daddy ko, naka-Lord na rin, sabi nga niya nung time na yon. Ano ba klaseng prayer meeting yan? Araw-araw na lang. Kasi maliban sa Friday, hindi na ako nakontento ng Friday. Nagkaroon na ako ng tinatawag nating yung lesson ni Minister Jeff nung time sa sa Cramsey, yung great decision na tinatawag, nagkaroon na ako talaga ng final decision sa buhay ko na gusto ko nang magbago. Gusto ko nang mabago. Bagamat every time na uuwi na ako noon, ang dami pa rin alok ng mundo. Ang hirap umiwas. Nakikiusap sila. Bong, isa pa bong, sige na, bago ka pumunta dyan, sige na, kailangan ka namin dahil kailangan namin yung pagmamarket mo. Pero hindi na hinadya ng ating Panginoon na uli ako mapabilang, uli ako mapasama sa kanila. Hanggang sa ito na, naging manggagawa na nga ako ng ating Panginoon. Hindi pa ako naging manggagawa, hanggang sa naging active member na ako noon, hindi ako nawawala sa lahat ng prayer meeting. Ang isang maganda dito, alam mo, maraming ginamit ang ating Panginoon. Binihisan nila ako, binibigyan nila ako ng pamasahe para makapag-support ako sa gawain. Ang dami! Ang dami nilang ginamit ng ating Panginoon. Kaya iba to follow pa talaga yung mga paghahanap na madala. Salamat kasi isa ako sa mga nadala at all glory and honor belongs to God. Bagamat nakarinig ako ng minsan na may nag-aabot, baka sa una lang yan baka gano'n. Siyempre, andun yung magkakaroon ka ng pagpipigil sa sarili mo. Hindi po, ito na po talaga siguro ang buhay ko. At pagdasal niyo ako palagi na rin ako nakakadalo na iyong gawain. Ayan. Thank you, Lord. Yung nakita ko dun sa naging sharing ni Brother Bong is yung kung gusto mo talaga, magde-decide ka eh. Hindi ka pwedeng... Kasi diba kahit sabihin mong, sinabi ng kapatid niya, matin ka nito, magbago ka. Kung hindi ka nag-decide sa sarili mo, hindi mo naman gagawin So napaka-importante talaga na magde-decide ka na gusto mong magbago at magpapatulong ka sa Panginoon. At ginawa niya, nagpakababad siya, diba, sa salita ng Diyos. So napaka-importante yon na nagbababad tayo sa salita ng Diyos. Kasi hindi pwedeng isang beses ka lang Kristiyano, parang Sunday ka lang. So dapat araw-araw, pinifeel natin yung buhay natin ng salita ng Diyos. Kaya yun yung gawa niya. Kaya nagkaroon siya ng lakas na makahindi dun sa mga offer ng mundo sa kanya, diba? Nung sa siya. Sabi nga ni Minister Boy kanina tinuturuan siya ng kapatid niya. Pero parang may tumitimo, it comes from hearing and hearing Hearing and hearing, walang katapusan. So talagang yung mga members natin, kung meron kayong tinuturuan, mentor, o kung yung sukuan, lagi nyo lang i-encourage. Lagi nyo lang, kapag nakita nyo, wala na pag-asa to. Sayang effort ko dito. Kasi wala na to eh. Hindi mo alam, may gagawin si Lord doon. Through you. So, huwag niyong sukuan. Ayan. Thank you, Lord. Kalimutan kong pakantahin si Brother Joben. Kala mo, Brother Joben. Hindi ka ligtas. Kala niya nakaligtas na. May follow-up question, mamaya pa. Kakanta muna si Brother Joben, kanyang favorite. Pampatulog niya daw to sa kanyang apo. Oo nga daw. Pampatulog ko to sa mga apo ko. Kasi yun ang kanta ko. Papang, ilan na ba apo nyo? 10. Bless na bless. 4 na babae, 6 na lalaki. Shout out muna. Mga apo ko. Alam ko, mababait kayong lahat. Amen. Pagpatuloy Thank you, niyo yan. Lord. Mag-aral kayong mabuti. Manugang ko si Minister Jeff. Sino pa yung isa? Umirit ba?
Ah, Si Papang, naging magkaano na kami ni Papang eh. thank you, Lord. Dahil kay Tin, kay Freddy. Sabayan niyo ako. I am my Lord. Here I am, my Lord. I hear your voice calling me day and night. Here I am, my Lord. Here I am, my Lord. Here I am, my Lord. I hear your voice calling me day and night. Here I am, my Lord. Here I am. Here I am. Here I am. To will, my Lord. Here I am. Here I am. Here I am to do your will, my Lord. Here I am. Here I am. Here I am, my Lord. Thank you, Lord. Ganda ng kanta. Oh, here I am. Sigurado pang madaling Ready, nakakatulog. Kahit no? sumabit. Madaling nakakatulog yung mga apo. Lord, nandito ako. Yung mga apo ko. Kaya pala nakakatulog yung mga apo niya. Thank you. Nakakatulog sila ng mahimbing. Kaya pala laging nasa labas yung mga apo eh. Ayan, thank you, Lord. So, ayan, bago natin pakantahin si Brother Bong tsaka si Brother Jeff, no? Bati muna tayo sa ating mga birthday celebrants. Today is December 7, 2024. Happy birthday kay Brother Jacob Gicaro. Uy, Brother Jacob. Gicaro. Oh. Gicaro. Happy birthday. Birthday. And kay Sister Delia Anake. Happy Sino birthday, yan? ante. Sino yan? Happy birthday, ante. Auntie, Kilala mo ba Auntie yan? Delia. Kilala mo? oo. Kapitbahay. Oh, hindi. Ante, bahay. happy Hey, birthday happy po. birthday po. Yan ang Ayan, birthday. sige, Thank you, happy Lord. birthday. Brother Bong, pasok ba? Pasok. Like ka lang. Brother Bong, pasok! Live na lang, live. Happy birthday! Thank you, Lord. Enjoy your your day. day, Brother Jacob and Sister Delia. Ayan, thank you, Lord. Nabitin kanina ngayon, pakakantay natin si Brother Bong Banwa. Ayan. Yan. Sumayaw siya kanina. Sumayaw siya kanina, nakita niyo, sa birthday. Ngayon kakanta All na siya around. kanina. Thank you, Lord.
ko ang buhay ko noon, halaalang kay dilim ang siyang naroroon. Laking pagbabago ginawa ni Kristo. Ako na nasa kadiliman, dinala niya sa kaliwanagan. O Kristo, wala na akong mahihiling pa. Ang buhay kong wala, ginawa mong sagana. O Kristo, wala na akong maihiling pa. Ang buhay kong wala, ginawa mong sagana. O Kristo, wala na akong mahihiling pa. Ang buhay kong wala, ginawa mong sagana. O Kristo, wala na akong mahihiling pa. Ang buhay kong wala, ginawa mong sagana. Yan. Thank you, Lord, sa awitin na yan. Thank you, Lord. Ayan. Yan, dako tayo kay, kay kumparing Jeff. Ito, kumpare ko. Naanak ko sa shoutout kay Zea. Ang laki na rin pala. Hanggang anong edad ba yung responsibilidad ng ninong? Papas ka na. 18 days. Ayan, sige. Si Brother Jeff naman. Jeff, sino ba yung Jeff noon? At paano ka tinawag ni Lord sa ganito? Kala ko, copy-paste na lang. Copy-paste mo. Para lang iba. Parang habang nakikinig ako, Ako parang yun, pare-pares. Yeah, may surprise. Oh. Pero thank you Lord. At yun nga, katulad nga nito ni from Saul to Paul. Mula sa para bang pag sinabing Saul, matapang, makasalanan, killer, pero walang imposible kay Lord. At meron niyang ginamit sa kanya para siya ay maging lingkod ng Panginoon. So, nakita ko yung si Lord talaga ang pumipili. So, katulad ko, hindi ko rin naman, hindi sumagi sa isipan ko na ako ay magiging manggagawa ni Lord. Kasi kung aking ang babalikan, noong panahon na ako'y nag-aaral, kasi nung time na tawagin ako ni Lord, nag-aaral ako eh. High school, no? High school, parang patapos na patapos na ako ng 4th year. Si Minister Ariel, kapatid ko yon, pero mas matanda yun sa akin. Shout out. Shout out kay Minister Ariel. Si Minister Ariel, nauna yung worker ni Lord dito sa Comfy. Pagka-graduate niya ng high school, meron siyang awitin. So, dati ang ating fellowship sa Batulaw pa, kung naalala niyo yung Batulaw. So, nung pinarinig niya sa prayer meeting yung awitin, pinakanta siya sa Batulaw. So, nung kumanta siya, yun na, nagsimula na maging worker siya ni Lord. So, hanggang sa dito siya na-assign sa Metro Manila. So, naiwan ako doon kasi sumunod ako sa kanya. Ako yung pangalawa sa aming magkakapatid. So, parang ako yung tumayong panganay doon sa aking mga kapatid. Kasi nga akala ko ako yung panganay. Kawawa sa akin yung aking mga kapatid. Kasi yung lagi kong na-share, kung yung biyenang ko po yung kanina. Oo, si Papang Joben. Ang sabi niya kanina, hindi siya umaatras sa inuman. Ako naman po nung araw, hindi po ako umaatras sa suntukan. Kasi
masyado akong parang si Paul. Si Saul. Si Saul. Na matapang. Oo. Na kahit sino, bata ka, matanda ka, basta kinanti mo ako, may narinig ako sa iyo na salitang hindi ko nagustuhan, kahit matanda ka, makikipagsuntukan ako sa iyo. Kumbaga wala akong inaatrasan. Pero yun nga, yung aking mga kapatid na dadamay doon sa aking katapangan. Kasi pag wala yung aking yung aking nana, yung aking tatay, sa akin naiiwan yung aking mga kapatid, nung time na yon kaliliitan nila. So, ang ginagawa ko, pinagluluto ko sila ng pagkain, naglilinis ako ng bahay. Nung araw, pagka pumunta ka doon sa bahay namin, yung kahit sa sahig, pwede kang manalmin sa linis. Oo. Kaya hindi pwedeng magkakalat. Kasi pag may kalat, Batok. hindi batok, suntok. Minsan sahita, palo. Tapos pagka, halimbawa, kakain, pag prepare ko sila ng pagkain, nakabantay ako doon, bawat subo. Kasi isang kanin lang malaglag sa table. Lagot. Kahit kumakain, kilala mo si Brother Dondon? Oo, Don. Susuntukin ko sa hita yun. Sa pag-iiyak, huwag kang iyak. Kaya yung mga kapatid ko, kahit yung mga babae nasasaktan, tinatamaan sa akin. Kaya nung araw, ilag na ilag sila sa akin. Parang nakukuryente. Kaya ang banta ko sa kanila, huwag kayong magsusumbong. Pag nagsumbong kayo, pag alis nila, yari na naman kayo. Kaya hindi sila magsusumbong. Kaya yon, nung fourth year ako, patapos na yung fourth year, si Minister Ariel, nagkaroon kasi ng parang streamline sa mga worker nung time na yun. Nakasama yung si Brother Ariel na napauwi siya doon sa Batulao. So, hindi naman siya inalis sa pagka-worker, inassign lang siya sa Batulao. So, dahil malapit na sa amin, umuwi siya. So, ang nangyari, merong prayer meeting, merong Bible study doon sa, natatandaan ko, sa Mendez, sa bahay ni Ninang Erlyn Rosilio, na nasa Amerika na ngayon. Shout out po kay Ninang Erlyn Rosilio, na doon ang prayer meeting na 6:00. Kaya pagkalabas namin ng school, sasabihin sa akin ni Kuya Ariel, tagpo ka doon sa Mendez. So, punta ako doon. Pagkatapos nung school, tapos nag-college na ako. Nung time na yon, ang Bible study naman ng buong Batangas, Tagaytay, tsaka Mendez, kina Ninong Nestor de los Reyes. Shoutout din, oo. Shoutout din po kay Ninong Nestor de los Reyes. Marami. Na ang na-assign noon si Ninong Raylao. Shoutout ko ba si Ninong Raylao? Ninong Raylao, si Ninang Remy, si Pastor Larry Castillo na ngayon nasa Amerika na. Shoutout din kay Pastor Larry Castillo. So sila yung mga na-assign doon. Ang ginawa ni Brother Ariel, isinasama ako doon. Hanggang sa na-meet ko ngayon si Pastor Romy. Pinakilala niya ngayon ako kay Pastor Romy. Nung time na yon, si Pastor Romy, walang kasama doon sa Batulao. Si Pastor Romy, wag niyo ako isusumbong ha. Si Pastor Romy, takot sa dilim. Kaya kailangan niya ng kasama. Noon ayaw ko kasi nag-aaral ako eh. Sabi ko, hindi ako pwedeng sumama diyan kasi nag-aaral ako ng college. Tapos meron akong alagang mga baka. Na yung baka na yon, pang-aral namin yun. Ibebenta. Wag na. Ibebenta yung baka. Tapos, yung pinagbentahan nyo yung pang-college, pang-tuition namin. Kaya hindi ako pwede dyan, sabi ko. Sabi niya sa akin, ikaw ang magdadrive. Nung time na yon, gusto ko talagang matutong mag-drive. Kaya nung sinabi niyang ikaw ang magdadrive, sige. Yung selling point niya. Oo. Nung pauwi na sa ako pinagdadrive. Kaya natuwa. Sabi ko, paano yung inaalagaan kong baka? Ngayon sabi niya, bibili tayo ng kumpay. Ang tawag sa amin yung pakaing kumpay. Kanino tayo bibili? Doon kina Pastor Simple.
Shout out din kay Pastor Sim. Yeah. Na tatay ni Brother SJ. Hindi natin shout out si Brother SJ. Kaya pag bili namin ng pakain sa baka, idadaan namin doon sa aming bahay, hahatid niya ako sa school. Tapos sa hapon, pupunta ako, tatagpo ako sa prayer meeting. Hanggang sa nagustuhan ko na po yung ganitong gawain. At ang nangyari, nagpaalam ako doon sa aking tatay at sa aking nanay. Nasabi ko, gusto kong mag-serve kay Lord. Nag-aaral ka, sabi nung tatay ko. Pinag-aaral kita. Yan na nga lang ang maipapamana namin. Di ba ganun ang mga magulang? Mga linyahan yan. Pinakaano, yung edukasyon. Sabi ko doon sa aking nanay, gusto kong mag-serve kay Lord. Ito na yung gusto ko. Sabi nung tatay ko, galit na galit siya. Yung kuya mo, nandyan na. Pati ba naman ikaw? Pero sabi ko, ito po ang pasya ko. Hanggang sa, yun nga, hindi naman ako nagkamali. Amen. Doon sa aking pinasyahan. Kaya salamat sa Panginoon na merong ginamit yung aking kuya at ang nag-train sa akin si Pastor Romy. Shout out kay Pastor Romy. Kaya salamat sa Panginoon at yun nga, nung napunta ako sa ganitong gawain, unti-unti inayos ni Lord ang aking pag-uugali. Hindi na ako, dati kasi yung nanay ko, minumura ko. Kasi nga, war break. Saul eh. Wala Saul akong na Saul, no? kahit matanda eh. Pero salamat sa Panginoon ngayon, natutunan ko na igalang yung mga nakatatanda kahit bata. Purihin ang ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Si Minister Jeff yung matapang na side ni Saul talaga, no? Doon siya relate, no? Tsaka nakita ko yung sa dami ng na shoutout. Munti ka pa ma-shoutout yung baka, no? Shoutout pa. Magkano ba isang baka noon? Ha? Magkano isang baka? Nung time na yun, nasa mga, pag binenta mo ng medyo, yung pwede ng ilitsyon, nasa 15. 15K? 15,000. Ilan ang baka mo nun? Nung time na yun, dalawa. Pwede pang... Kasi babae yung isa, pag gumanak. Pwede pa. Oo. Kaya malaking decision yung pag-serve, no? Saka maganda, yung sa sharing ni Kuya Jeff, ni Brother Jeff kanina, nakita mo maraming ginamit si Lord sa kanya. Diba? And yung mga circumstances na, parang, for example, yung sabi niya kay Pastor Romy na gusto lang niya mag-drive. Yun lang yung reason niya kung bakit siya sasama. Pero, diba, nabago all throughout that time na kasama niya si Pastor Romy na-experience niya kasi yung pag-ibig ng Diyos eh. Na naramdaman niya, kaya nag-decide siya na ito yung gusto ko ng Lord. Gusto ko na mag-serve sa'yo. Diba? Yung pagiging matapang niya ngayon, matapang niyang, yung calling ni Lord na tinanggap niya. Yun yung, doon niya nilagay yung tapang niya, hindi sa ibang bagay. Yan, thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Wait, si Brother Jeff. Si Minister Jeff ng Kaya nung pagpunta ko sa Kompi, ito yung awitin na nagustuhan ko talaga. Kasi hindi ko na matanda, brother eh. Kasi yung pangalan ni Jesus, dakila talaga at mapagmahal. Kung hindi tayo minahal ni Lord, wala po tayo eh. Amen. Kaya ito po yung awitin. Pangalan mo, Jesus, dakila at mapagmahal, aking papupurihan sa buhay kong taglay. Wala kang kupas, di nagbabago. Ikaw noon, ngayon, at kailanman. Mapagmahal, aking papupurihan sa buhay kong taglay. Wala kang kupas, di nagbabago. Ikaw noon, ngayon, at kailanman. Wala nang higit pa sa'yo.
na pangalan mo. Wala nang higit pa sa'yo, Jesus, sa banal na pangalan mo. Wala nang higit pa sa'yo, sa banal na pangalan mo. Wala nang higit pa sa'yo, Jesus, sa banal na pangalan mo. Sa banal na pangalan mo. Sa banal na pangalan mo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yung kanta ni Brother Jeff, no, talagang wala namang hihigit pa sa Panginoon. Amen. Eh. Parang sabi, pag nandyan na si Lord sa buhay mo, wala ka nang hahanapin pa kasi kumpleto na eh. Diba? As package na talaga siya. So, ngayon, diba na-share na nila yung experience nila from sa all to Paul na binago ni Lord. Ngayon, may follow-up question lang kami na nung time na nabago na kayo ni Lord, syempre, hindi naman naging madali. Lalo na mga naging worker po kayo ni Lord. So, may mga opposition ba? Mga time ba na Persecution, parang persecution or mga challenges na yung sa calling nyo ni Lord na ginagawa nyo na pero maraming struggles on the side? Pwede po bang Kay Brother Jeff siguro Ah, sige, muna. kay Siya Brother Jeff muna. muna. Yung mga kapatid mo, naniwala ba kagad na nagbago ka na? Na nagbago na. Lalo sa family kasi syempre, parang si Kuya, ganito dati ngayon, di ba, parang... Pero ang pagkakaalam ko, natuwa sila eh. Ay, thank you, Lord. Pero anong challenges nung nag-decide ka? Kasi nga, niwan mo yung pag-aaral. Tas, Una, kasi nga ang iniisip ko nun yung father ko. Kasi nga, medyo parang against siya. Dahil gusto niya yung matulungan ko siguro yung aking mga kapatid. Eh nung time na yon, na-aksidente siya. Na-aksidente. Nabundol siya. Eh siya yung breadwinner namin. Kasi nga si Brother Ariel nandito na. Tas ang iniisip ko noon, paano yung aking mga kapatid na yung naghahanap buhay, na-aksidente. So matatagal lang bago makapagtrabaho. Dumating yung time na para bang aatras na ako. Hindi na ako magsiserve. Pero alam nyo, nung papunta akong hospital, yun na yung parang nabuo na sa isip ko, hindi na ako magsiserve. Pagpasok ko doon sa hospital, sinalubong ako nung nanay ko. Hindi niya alam yung nasa isip ko. Sabi nung aking nanay, tinawag ako doon sa isang sulok. Kasi nakita ko yung tatay ko, nakahiga. Tapos, may bandage, nakasemento yung paa. Sabi nung nanay ko, anak, hindi itong pangyayaring ito ang magpapahinto sa iyo sa paglilingkod mo kay Lord. grabe yun. Ang iniisip Ayun ko, din nasa isip mo. Malinaw yung instruction doon. Grabe. hindi ko naman sinabi sa kanya. Tapos, sabi ko, paano yung mga kapatid ko? Pero dahil doon sa sinabi ng nanay ko, ang word ko noon, nung pumasok ako dito, Psalm 37 verse 4, seek your happiness in the Lord, and He will give you your heart's desire. Ang sinunod ko, hindi yung nasa isip ko. Ang sinunod ko, yung sinabi ng nanay ko. Kasi alam ko na yung nanay ko, ginamit yun ni Lord para sabihan ako. Alam nyo ngayon, yung aking mga kapatid na iniisip ko, paano teacher makapag-aaral, paano na. makatapos, yung 4 na babae, lahat ngayon nakagraduate na ng Amen. college. Thank you, Lord. Kaya walang imposible kay Lord. Thank you. Sa prayer meeting, may mga nararanasang persecution na minsan pahihintuin ka sa prayer, sa pagpipreach mo. Pero thank you, Lord, dahil nasanay naman tayo sa ganyan, nililid tayo ni Lord kung paano sila haharapin. Amen. Yun. Thank you, Lord, Brother Dave. Kayo, Minister Boy, nung nag-decide kayong mag-serve kay Lord, at talikuran yung dati nyo, meron ba kayong na-experience na persecution,
Pinagdudahan po ba kayo na hindi naman totoo yan? Parang ano? Di ko ano yung kung anong paano nyo ka-classify ang persecution. Kasi yung persecution ni Saint Paul pang world class missionary yun matitindi yun. Talagang buhay ang nakataya ron Pero ako, dumaranas rin ng mga persecution pero mga light lang. Mga biro-biro lang, mga masasakit na pananalita. Pero hindi ko naman gaanong iniintindi kasi kapag ka na kay Lord ka na, talagang lalo, alam naman natin sa mga pagtuturo natin, kasama na yan di ba? Tayar na rin ang buong pagkatao mo riyan. Pick up your cross Pero ako may mga pinangahawakan akong word. Kasi si Saint Paul, napakahilig sa salita ng Diyos niyan. Amen. Kaya yun ang nagagaya ko sa kanya. Na kahit na mapahiya, malagay sa kahihiyan dahil sa pangalan ni Kristo, tuloy-tuloy lang ang laban. At ako'y napagsabihan rin, lalo ang mga persecution na inabot ko ng matindi sa simbahan rin sa loob Kasi ako'y ginawang lay minister ni Lord sa loob ng mga mahabang panahon din Naging lay minister ako. Yung ating mga pinag-aaralan dito sa loob ng COMPI, ini-apply ko roon sa aking pagiging lay minister. Kaya yung mga pinakamasasakit na salitang naranasan ko mula sa aking kapwa lay minister na kung ano-ano mga pinaparatang sa akin. Pero sa akin, wala lang yon. Ang nangyari sa akin, yung mga pinipersecute nila sa aking salita, yung pagsasabi nila sa akin na ako'y protestante, na parang hindi na raw ako katoliko. Parang papuri pa ang turing ko sa sarili ko. Parang pinupuri pa nila ako Kaya hindi ko inaari yun na persecution Kaya kasi, pagka pinag-aralan mo talaga buhay ni San Pablo, kasi ang sabi yung salita niya na, imitate me as I imitate Christ. Matindi yun. Kahit na anong dinanas natin, napakaliit lang Compare doon sa dinanas nila Nakuha niyo po? Talagang sabi nga ni San Pablo, hindi na mahalaga sa akin ang buhay. Magampanan ko lamang yung tungkuling ipinagkaloob ni Kristo. Basta magawa ko lamang yung mga ipinagagawa niya. Tapos sapat sa akin yun. Amen? Wala akong pinakananais kundi huwag ako magkulang sa aking tungkulin. Na sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng parangal si Kristo na aking Panginoon. Focus on Christ Nakapokus. At doon ako lumalagi. Kaya kahit anong persecution, marami na rin akong dinanas na persecution sa mga prayer meeting. Mula sa mga lasing, mula sa mga... Napakarami na, pero salamat sa Diyos at baliwala lang sa akin, mga kapatid. Papuri sa akin, para yun. Ibig sabihin, halata yung aking pagiging Kristiyano. In Jesus' name. Amen. May sobre. Pero diba totoo yung sinabi ni Minister Boy na makikita kasi sa buhay natin yung new identity natin na parang, 'di ba? Kasi pag hindi nila makita yung bago sa iyo, ibig sabihin walang nagbago, walang pagbabago. So, kung nakikita nila na parang naiiba ka na, naiba in a good way na nakikita nila kung paano ka binago ng Diyos, 'di ba? Sa buhay mo na parang dating ganito yung gawain mo ngayon. 'Di ba ang focus mo na masunod yung kalooban ng Diyos, hindi yung kalooban mo, kundi kalooban na ng Diyos yung focus mo ngayon. So, kahit sabi niya, kahit mamatay o mabuhay, 'di ba? Gagawin ko kung ano yung calling na binigay sa akin ng Diyos. So, yun. Si Brother Joben kaya, ano ba naging difficulties or challenges nung galing sa, hindi ako tumatanggi sa inuman. Nung tumatanggi ka na, anong mga na-experience mong challenges? Sa akin, may kasama ko sa trabaho. Sabi niya, yan si Jobin, sabi niya, hindi nagiinom na yan dahil kulto na yan Kulto na daw, kulto. Kulto na raw ako. Sabi ko, sa ngayon, nauna pa sa akin na kinuha ni Lord. Kaya, hindi naman ako, kasi iba na yung pananaw natin sa buhay. Kaya, kahit ngayon, yung pag may nagiinuman na mga kaibigan ko, yung nakaharap ko sa kanila, binibigyan ako ng sabi ko, sorry, hindi na ako talaga nagiinom. Kaya hindi na ako napipilit. Kaya, ganun ang ko ngayon na pag mayroong, kasi galing na ako doon talaga dahil
yung atay ko noon masusunog na talaga sa kakainom. Kaya, yun nga, ganun ang nangyari sa aking buhay na galing ako sa, yun nga, medyo madilim ngayon na talaga napunta ko na sa kaliwanagan at saka sa mga pinapayag nila mga salita ng Diyos. Kaya doon tayo napapabuti sa ating mga pamumuhay. Yun nga. Amen. Thank you, Lord. Feeling ko pinaka naging masaya doon sa pagbabago ni Brother Joven, si Sister Zenny. Hindi na siya nagagalit. Shout out! Ayan. Sister Wife, shout out. Hindi, talagang doon ako, nung nagsimula na siya, masunurin naman ako talagang Yun. Doon ako. Obedience pala talaga. Pero nung talaga medyo nasa dilim pa ako, galit na galit sa akin. Galit na galit, ano? Kailangan mayroong arinola kagad nakatabi sa akin. O kayo planggana. Ayan. Thank you, Lord. Si Brother Bong kaya, ayan. Siyempre. Kasi na-mention kanina ni Brother Bong, ang dami pa daw alok. Yes. Oo, dahil Marami mga- pang Paano nilabanan yun? Totoo yan. Hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali nung ako ay napunta na sa gantong gawain. Gaya ng sabi ko sa iyo, una, family ko talaga. Kasi hindi mo maaalis pa rin sa kanila na magduda, magkaroon ng ibang pag-iisip para sa akin pag ako'y umaalis ng bahay. Kahit bit-bit ko na ang Bible, pinapakita ko sa kanila. Kumbaga, para bang masyado na ako exaggerated sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi na ako gagamit ng bag. Gusto ko paglabas ng bahay, bit-bit ka. Pero pag uwi mo, ganun pa rin. Ang dami pa rin pag-uusig. Sabi niya, totoo na ba yung ginagawa mo? Tama ba yan? Ano bang klaseng prayer meeting yan? Ano klaseng paglilingkod yan? O, ganun. Marami. Kaya nga sabi nga, di ba, sa Book of Acts, isang bagay lang din ang tinandaan ko dyan. Hanggang ngayon, kaya nga sabi ko, gustong-gusto ko yung pagtuturo about dito kay Pablo Yung sabi nga dyan, di ba, binanggit nga ni Minister Jeff na merong isang pinakisuyuan si Lord na pangalan ay si Ananias. Ano ang sabi dun sa Acts 9 verse 16? Na sabi niya, ipapakita ko sa kanila ang lahat ng kaya niyan tiisin alang-alang sa akin. Lord, ibig sabihin, kumbaga sabi nga ni Brother Lito, trial pa lang yan, hindi pa final. Napakaraming persecution, napakarami pa, bilang isa o dalawa. Oo, totoo yan. Kasi hanggang sa pag-uwi at umuwi ako, talagang ang dami pa rin. Sasabihin lang, saan ka na naman galing? Ang dami. Hanggang sa ito na yung pinakamagandang ginawa ng Panginoon sa akin. Yung alok na ako'y tumira dito. Yun ang alok na hindi tinatanggi. Yes. Nung ako, hindi pa rin ganun kadali, hindi pa rin ganun ka-simple. Nung ako ay tumira dito, talagang sobra kong pinagdesisyonan na. Sabi sa akin ni Lord, gusto mo makaiwas sa lahat? Tumira ka doon. Tanggapin mo yung alok sa iyo. Hanggang sa ito na, taon, buwan, linggo bago ako nakakauwi at nakita na nila yung laking pagbabago ginawa Iba ni talaga. Kristo. Ako na nasa kadiliman. Dinala niya sa kaliwa. Wala ka. Sobra nasa liwanag gaya nga ni Brother Joven. Sobra. Ito na, wag na tayong malis. Ito na yung buhay Amen, natin. amen. Kaya, all Mga glory and CSM, honor makinig belongs kayo. to God. Thank you, Ayan. Jesus. Ayan, thank you, Lord. Grabe. Wala na kami lesson. Actually, Ano na tayo? Closing prayer. sige, mabilis na discuss lang ni Sister Meredith yung kanyang pinag-aralan about sa journey ni Paul. Yun, about sa journey ni Paul. So, hinati natin siya sa dalawang parte. Yung time na sa conversion niya, then yung transform life niya. So, unang-una pinakita dun sa buhay ni Paul is God can change, di ba? God's grace can change anyone Everyone, talaga. oo. So, walang hindi kayang abutin ang Diyos. Kaya tayong abutin ni Lord na alisin tayo kung nasan man tayong kadiliman, di ba? Diba, may personal encounter tayo lahat. Di ba? Lahat naman, hindi lang yung mga nag-share, kundi tayo lahat, may personal experience na kinalagpo tayo ni Lord. Kasi lahat naman tayo naliligaw Akala lang natin, alam natin lahat. Amen. Akala natin, magaling tayo. Pero 'di ba, may time talaga na dadating yung point na i-encounter tayo ni Lord na sasabihin sa'yo na, anak,
i-humble down ka niya. Di ba kasi si Saul, alam naman natin, great teacher din siya. Alam na alam niya yung batas, di ba? Pero hindi pwede kasing alam mo lang eh. Di ba? Dapat ina-apply din natin. So, pinakita ni Lord dito na hindi ka pwedeng manasa sarili mong, di ba, sarili mong talino, sarili mong kakayahan, kundi kailangan mo ko. So, doon sa parang nag-encounter nila sa Damascus, pinakita doon na si Lord, magbibigay siya ng circumstances na kakausapin ka niya talaga. Na papakita niya sa'yo na kailangan mo ka, anak. 'Di ba? Na hindi ka pwedeng magstay lang sa sarili mong kakayahan, kundi kailangan mo ng salvation. Lahat naman tayo, kailangan natin salvation. Amen. Eh. 'Di ba? 'Di ba magpapasko kaya nga dumating si Lord eh, 'di ba? 'Di ba? Dumating si Lord para sa ating lahat, hindi para sa mababait. Kasi wala namang mabait. Sino ba mabait sa atin? 'Di ba? Lahat tayo pinapapabait ni Lord. So lahat, alam mo 'yun, ito yung magandang binigay ng Diyos sa atin, yung grasya niya. Na lahat, hindi naman natin kailangan i-earn. Libreng bigay ng Lord yan. Kaya, ang kailangan lang natin gawin, tanggapin natin. Accept, yes. Diba? Yun yung ginawa ni Saul, diba? Diba, yung sa sharing ni Brother Bong kanina na parang in-isolate siya ni Lord. Ganun din yung ginawa kay diba? Parang ganun din yung ginawa kay Saul. Binulag siya. Physically, binulag siya. Pero, diba, bulag din siya spiritually. So, parang may time na in-isolate ni Lord si Saul, diba? Doon yung time na nagpe-pray na siya, na parang nagre-reflect na siya siguro ng mga ginawa niya ng nakakaraan. Kasi, diba, sabi nga, persecutor siya, pumapatay siya talaga ng mga sumusunod kay Lord, diba? Katulad ni Stephen, diba? Isa siya doon sa saksi siya doon sa pagpatay sa pagbabato kay Stephen noon. Pero, diba nandun yung time na bibigyan ka ni Lord ng alone time mo para mag-reflect. So lahat naman tayo may ganun, diba? May punto sa buhay natin na ano ba yung ginawa kong mali, Lord? Diba? Parang kasi hindi ka makakapag-repent sa Panginoon kung hindi mo i-acknowledge na yung mga pagkakamali mo. Hindi ka makakapag-repent ng 100% kung parang pipiliin mo lang, ito lang po yung mali ko, pero hindi eh. Kung makikita mo sa sharing ng bawat isa sa kanina, diba parang sinabi nila kung ano, yung mga dati nilang ginagawa. Diba? Kung ikaw kasi para ang hirap umamin na ganun ka dati. Pero dahil sa naramdaman mo yung grasya, yung pagmamahal ng Lord, so sa pamamagitan nun, wala kang hiya na parang sabihin kung ano ka dati. Kasi alam mo naman na malalaman sa buhay mo na binagaw ka ng Diyos at mabibigyan ng glory yung Panginoon. So yun din, yung pinakita din dito yung may ginagamit si Lord. Di ba? Parang sa buhay din ni Saul. Si Ananias, di ba? Naging malaking parte sa pagbabago ng pagbabago ni Saul, di ba? Pero pinakita doon na kailangan yung obedience natin laging nandun. Kasi di ba sabi natin, for example, ikaw, pag pinadala ka ni Lord, puntahan mo si Saul, mag-lay hands ka, pero di ba sabi niya, pumapatay yan, Lord. Paano kung patayin ako, di ba? Parang hesitant siya, pero kahit hesitant siya, inubay pa rin niya yung command ni Lord. So pinapakita doon na kailangan sumunod lang tayo. Huwag tayong magtatanong kung bakit. Kasi mas alam ni Lord. Pag sinabi ni Lord sa'yo na puntahan mo, parang, for example, sa mga buhay natin, di ba lahat may mga ginamit si Lord? What if kung hindi sila sumunod? Nasaan tayo, di ba? So, kailangan, pag sinabi ni Lord, gawin mo to, gawin mo, huwag ka na magtatanong. So, parang, di ba, Lolo, parang dati sa military, parang, pag nag-command, sunod, hindi ka pwede mag-ask. Sunod lang, no complain. Pwedeng why? Di ba? Di ba? Yun Sister Meredith, pwede bang shoutout kay Ananias? Shoutout kay Ananias, di ba? Kasi, di ba, ang laki nung naging part niya dun sa pagbabago ni Saul. Kasi kung hindi niya sinunod yun, wala. Asan si Paul, di ba? Asan yung, di ba sabi mo nga sa word mo kanina, Brother Bong, yung gagamitin si Paul, di ba? Kasi papakita doon na hindi madaling sumunod, pero worth it ang pagsunod natin sa Panginoon. Sige. Ibigay ko kay Kuya Dave yung sa last three. Ayan, sa akin naman, kung na-discuss ni Sister Meredith yung conversion, no? Sa akin yung yung transformation, yung bagong buhay na yung Paul na. So, tayo kasi binigyan tayo ng new identity, no? Nung nag-LSS tayo, di ba? Sabi, meron tayong dalawang birthday. Yung the day you were born, the day you know why. So ngayon, si Jesus kasi, si Lord, hindi lang siya nagpo-forgive. Bibigyan pa niya tayo ng bagong purpose. So nung nag-share si Brother Jeff, no, nung susuko na siya, ayoko na, pabalik na ako sa trabaho kasi na-aksidente yung
Ayun, bumalik siya kasi yun yung commitment niya eh. Una, ayaw pa niya. May circumstance lang talaga. Pero talaga si Lord, tutulungan niya tayo eh. Kasi may mga moments talagang, aabot tayo sa breaking point na i-test talaga tayo and to enough, si Lord faithful. I-remind ka niya sa commitment mo. Faithful siya sa mga nagpe-persecute sa'yo. Thank you Lord dun sa senior ni Minister Boy na tinatake pa niya as compliment yung persecution, no? Ibang level ng maturity yun, no? Like, hindi na ako na-offend dyan. Compliment pa nga yan kasi nakikita nyo na yung pagbabago sa akin. So, kung ako yun, baka na-offend pa ako. So, thank you, Lord, sa reminder. And, yun nga, nakita niyo yung kung babasahin yung mga sinusulat ni Paul, it's all about, love. Above all else. Kumbaga, parang wala nang silbi yung iba kung walang love. So, talagang sa ginawa ni Lord sa buhay niya, from wala na yan, ang dami ng pinatay niyan, diretso sa, wala nang place. Wala nang place. Kumbaga, ganun tingin natin. No? Tapos, wini-wish pa na, naku, but kasi sana mabawasan sa mundo yung mga masasamang tao. Hindi natin alam, yung mga masasamang tao na yun, yung pala yung ginagamit ni Lord, no? May plano pala si Lord doon, no? Tayo pala yung nagiging hadlang. Kumbaga parang, so thank you Lord dito sa reminder sa buhay ni Paul. Although hindi tayo, wish natin dating may name tayo, old name at new name. Hindi ako save na naging Dave. Joke lang. So yun, thank you Lord. To summarize everything, yung buhay ni Saul na naging Paul, dati siyang makasalanan, killing Christians, na naging Christian na siya. We are called by by our name, kung ano yung binigay na identity sa atin ni Lord. The devil kasi, the enemy will call us by our sin. I-remind ka niya, ay, Brother Bong, hindi ikaw yan. Hindi yan yung Ngayon, i-remind ka, hindi ka worthy mag-preach kasi sa dami ng sinabi mo sa taong yan. Yung sa dami ng upak mo sa kapatid mo, ikaw pa mag-i-encourage kay Lord. So parang hindi maniniwala. Yun yung i-remind tayo ng enemy. Pero si Lord, He will call us by our name, by our new identity, by our new purpose. May mga mag-fail on some point kasi nga talagang may challenges, but still, babalik tayo kay Lord. Ayan, so thank you, Lord. Bago kami umawit ng aming closing, pasarap yung ating discussion. Thank you, Lord, no? No, Nakaka-excite. Ayan, bago kami umawit ng aming huling awitin, mag-close muna tayo in prayer. Thank you, Lord. Sige, in the name of Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ayan. Thank you, Lord, sa naganap na discussion sa buhay, Lord, ni Saul na naging Paul. For using him, Lord, para ma-remind kami sa greatest conversion, Lord, na walang imposible through your grace, Lord, and through us, na gagamitin mo rin, Lord, upang maka-reach out sa mga tao na kailangan din ng inyong help, Lord. And thank you, Lord, for using us sa mga kapatid namin, Lord, na nandirito, nagbigay ng testimony ng kanilang buhay, mag-inspire sa aming mga CSM at Comfy members na nanonood, Lord. Be with them. Thank you for being with us sa aming discussion. And higit sa lahat, kayo, Lord, ang nag-glorify. Thank you, Lord. Lahat ito ay babalik sa inyo lamang. In Jesus' name, Amen! Awit po kami. Pasko na! Merry Christmas! Merry Christmas! Ito na naman ating hinihintay, taon na nagdaan, parang kung kailan lang ating gunitain ang kanyang pagdating, ating sambahin at pakapurihin. Pasko sa atin laging darating, kung laging iisipin ang Diyos natin. Pasko sa atin laging darating, kung laging iisipin ang Diyos natin. Araw ng pagsilang ng Mesiyas ng sanlibutan, tayo'y magbigay pugay
sa trono ng kaharian. Pag-iibigan at pagmamahalan, ito ang diwa ng ating kapaskuhan. Huwag nating lilimutin, laging manalangin sa Diyos Ama natin, pakadakilain. Sa Diyos sa atin laging darating, kung laging iisipin ang Diyos natin. Pasko sa atin laging darating, kung laging iisipin ang Diyos natin. Kung laging iisipin ang Diyos natin. Kung laging iisipin ang Diyos natin. Thank you, Lord. Merry Christmas! See you next week. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Good day! 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the